Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa nagagamit ang iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Unang markahan, ikalawang linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Pagsasanay, sundin ang isinasaad ng pangungusap. Isulat sa iyong kwaderno ang tamang sagot. Bilang isa, gumuhit ng isang bulaklak. Bilang dalawa, lagyan ito ng kulay ayon sa gusto mo. Bilang tatlo, disenyuhan ito ng mga ribbon. Bilang apat, gumuhit ng isang baso at ilagay sa loob ang bulak. Bilang lima, lagyan ng palawit na I love you na papel. Pagpapakita ng mga ginawa ng mga mag-aaral, ito ay ibigay ninyo sa inyong mga guro. Mahusay mga bata! Balik tanaw, basahin at sagutin ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa. Isulat ang sagot sa kwaderno. Ang lakbay-aral. Sumama sina Fe at Josie sa lakbay-aral ng kanilang paaralan. Nagpunta sila sa Manila Zoo. Tuwang-tuwa ang mga bata sa nakita nilang mga hayop. Gayon din sa iba't ibang kulay na mga ibon. Ang tataas na mga giraffe. Ang lalaki na mga elepante. Ang sasaya na mga matching na nagpapalipat-lipat sa mga puno. Tuwang-tuwa nilang pinagmasdan ang mga hayop. Iniwasan din nilang magtapon o magkalat ng basura sa kapaligiran ng Manila Zoo. Sino ang nagpunta sa Manila Zoo? Ito ay sina Fe at Josie. Ano ang mga nakita nila sa Manila Zoo? Iba't ibang mga hayop. Paano pinangalagaan ni Fe at Josie ang kapaligiran? Iniwasan nilang magtapon o magkalat ng basura. Bilang apat, bakit masarap mamasyal sa Manila Zoo? Dahil marami kang makikitang mga iba't ibang hayop dito.
Bilang 5, saan nagpunta sina Fe at Josie? Sila ay nagpunta sa Manila Zoo. Mahusay mga bata. Tingnan ang mga larawan at buuin ang salita. Ano kaya ang mabubuo nating salita gamit ang 4 na larawan? Ang mabubuo natin ay aklat. Alam ba ninyo na ang aklat ay may iba't ibang bahagi? Gusto ba ninyong malaman kung ano ang mga bahagi ng aklat? Halina at isa-isahin natin ito. Pabalat. Ito ang pinakaharap ng aklat. Nagbibigay proteksyon ito sa aklat upang hindi madaling masira. Makikita rito ang pamagat ng aklat, may matingkad na larawan upang makatawag ng pansin sa mambabasa. Pahina ng pamagat. Dito nakalagay ang pangalan ng aklat at pangalan ng may akda. Karapatang sipi. Dito makikita ang taon kung saan at kailan inilimbag ang aklat. Paunang salita. Dito nakasaad ang mensahe ng may akda para sa kanyang mambabasa. Nakalagay rin dito ang mga kapaki-pakinabang na dulot ng aklat sa mga gagamit nito. Talaan ng nilalaman. Dito makikita ang listahan ng mga paksang tatalakayin sa aklat. Katawan ng aklat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Dito mababasa ang nilalaman o paksa ng aklat. Talahulugan o glossary. Dito malalaman ang kahulugan ng mga mahihirap na salita na ginagamit sa aklat. Nakaayos ang mga ito ng paalpabeto para madaling makita ng mambabasa ang salita. Bibliography. Dito nakatala ang pangalan ng manunulat at aklat na pinagkunan ng may akda ng ilang mahalagang impormasyon. Index. Dito makikita ang talaan ng mga paksang nakaayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Nagagamit natin ang iba't ibang bahagi ng aklat upang makakuha ng impormasyon. Gawain 1. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Habang nagbabasa ka ng iyong aklat, ay may salita na hindi pamilyar sa iyo. Saan mo maaaring matagpuan ang kahulugan nito? Matatagpuan mo ito sa talahulugan o glossary. Bilang 2. Ikaw ay lumikha ng isang aklat at nailimbag mo na ito. Saang bahagi ng aklat mo maaaring ilagay ang pangalan ng naglimbag at ang petsa kung kailan ito nailimbag. Ito ay makikita sa karapatang sipi. Bilang 3, ipinahahanap sa iyo ng iyong guro
ang pahina ng isang paksa o aralin sa aklat dahil gusto mong malaman ang nilalaman nito. Saan mo ito maaaring mahanap? Makikita mo ito sa talaan ng nilalaman. Bilang 4, anong bahagi ng aklat ang nagbibigay proteksyon dito? Ito ay ang pabalat. Gawain 2. Kumuha ng isang aklat, sagutin ang mga katanungan, sundin ang mga iba pang direksyon. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Narito ang mga tanong. Bilang 1, para sa iyo, ano ang isang aklat? Bilang 2, magpunta sa unang pahina ng aklat, ano ang iyong nakita? Isulat ang nilalaman ng unang pahina. Bilang 3, tingnan ang talaan ng mga salita o glossary. Kopyahin ang unang 3 salita na natagpuan mo dito. Bilang 4, kung ikaw ay nakakita ng aklat na pakalat-kalat, ano ang iyong gagawin? Bakit? Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain 3. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa kwaderno. Bilang 1, saang bahagi ng aklat makikita ang mga paksa at nilalaman ng iyong aklat? A. Pahina ng pamagat. B. Talaan ng nilalaman. C. Katawan ng aklat. D. Glossary. Ang tamang sagot ay B. Bilang 2, nais mong malaman kung kailan nailimbag ang aklat. Saang bahagi ito maaaring makita? A. Paunang salita. B. Pahina ng pamagat. C. Pahina ng karapatang sipi. D. Pabalat. Ang tamang sagot ay C. Bilang 3, ito ang nagsisilbing proteksyon ng libro. A. Pabalat. B. Talaan ng nilalaman. C. Index. D. Pahina ng pamagat. Ang tamang sagot ay A. Bilang 4, mayroon kang hindi naintindihang salita sa ginagamit na libro.
Saang bahagi ng libro maaaring makita ang kahulugan nito? A. Glossary. B. Pahina ng pamagat. C. Talaan ng nilalaman. D. Pabalat. Ang tamang sagot ay A. Bilang 5, ang talaan ng mga paksa at ang mga pahina nito. A. Talaan ng nilalaman. B. Glossary. C. Katawan ng aklat. D. Pabalat. Ang tamang sagot ay A. Tandaan, ang aklat ay may iba't ibang bahagi. Ito ay ang pabalat, pahinang pamagat, karapatang sipi, paunang salita, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, talahulugan o glossary, bibliography, index. Tandaan rin natin, may iba't ibang gamit ang bawat bahagi nito. Pagtataya, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Bilang 1, saang bahagi ng aklat makikita ang pangalan ng may akda at tagaguhit? A. Talaan ng nilalaman. B. Paunang salita. C. Katawan ng aklat. D. Pabalat. Bilang 2, sa bahaging ito nakasaad ang layunin o mensahe ng may akda sa mga mag-aaral na gagamit ng aklat. A. Paunang salita. B. Talaan ng nilalaman. C. Katawan ng aklat. D. Glossary. Bilang 3, nakatala o nakalista dito ang mga aralin at pahina ng mga unit na pag-aaralan. A. Pabalat. B. Talaan ng nilalaman. C. Katawan ng aklat. D. Index. Bilang 4, ano ang kahulugan ng malaking bilang sa pabalat ng aklat? A. Edad ng mag-aaral. B. Bilang ng mag-aaral. C. Baitang ng mag-aaral na gagamit ng aklat. D. Bilang ng aklat. Bilang 5, ano ang nagsisilbing proteksyon ng aklat? A. Pabalat. B. Katawan ng aklat. C. Talaan ng nilalaman. D. Paunang salita. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, D. Bilang 2, A. Bilang 3, B. Bilang 4, C. Bilang 5, A. Magaling mga bata! Karagdagang gawain o performance task. Gumuhit ng isang aklat o libro, isulat sa loob nito ang mga dapat at hindi dapat gawin upang mapangalagaan ito, gawin ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli, paalam!